sa Sigan sa Cavite. At ito ay pinakamatanda dito sa lugar ng Cavite. At ito ay ang Silang. Saan may simbahan, monumento at sikat na mga kasaysayan. Arata! Alam nyo ba, na-founded pa noong 1571 ang Silang, kaya super rich ng history. Imagine, 450 years na siyang tumatayo. Ang fun fact, located sila sa eastern part ng Cavite. Silanganan. Parang may nagsasabi na isinilang kasi dito pinanganak ang simbahan at ang community. Kaya pala ngayon, silang known for old and new. May mga heritage sites and may mga bagong type mga negosyo at mga subdivision na rin. At dito na pala ang ating destinasyon na kung saan matatagpuan ang bagong munisipyo ng Silang. So guys, andito nga po pala tayo sa bagong munisipyo ng Silang. Shoutout muna natin ang ating Mayor Edward Caranza and Vice Mayor Chris Reyes. So guys, ang Silang is mostly agriculture. Dito guys tumutubo ang mga coconut, coffee, and pineapple and more. And mostly, ang mga poultry swine farm na rin. Pero lately, booming na ang trademark ng manufacturing. 2.5 billion in investment from 1996 to 2004. So, as of 2024, may estimated sila na 313,145 people na dito sa Silang. Ang bilis ng growth dahil sa migration and urban sprawl. Ito na pala yung bago Silang. Ang ganda! And the next destination natin is the Diocesan Shrine and Parish of Our Lady Candelaria, na kung saan matatagpuan o nakalokasyon sa Silang, Cavite. At dito ay naglibot-libot kami upang pagmasdan ang kagandahan ng Silang. Kaya tara, samahan nyo kaming pasukin o libutin ang loob ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady Church. Isa itong simbahan na dinarayo ng iilan sa lalawigan ng Cavite o mas kilalang oldest existing culture church sa Silang. Ang simbahan ay kilala sa estilong arkitekturang kolonyal ng mga Espanyol at ng mga retablong may impluwensya ng Rococo. So guys, nandito tayo ngayon sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Candelaria o mas kilala sa Silang Church. Built ito noong 1639 at ito ang kilala sa oldest existing stone church sa Cavite. At sa gilid ng simbahan, dito matatagpuan ang tinatawag nilang prayer candle. Maaari kang magsindi ng kandila upang manalangin o manampalataya. At syempre, hindi mawawala ang mga souvenir, kainan o bilihan ng mga prutas. At dito matatagpuan sa gilid ng simbahan ang pamahalaang bayan sa Silang, Cavite. And here's the plaza, may papakita ko sa inyo historical site which is the Rizal Monument. So, tara! Kaya sa mga lumang kalye, makikita mo dito yung mga bahay na gawa sa kahoy at adobe. At may experience mo din dito yung parang nag-time travel. So, onting trivia lang mula sa mga Silanggeños. Ang kanilang dialekto ay Tagalog pero Caviteño variant and may onting Spanish influence. So, lalo sa mga matatanda. So, ang salita nila is like, walang hamo, mga ganun. Maririnig mo sa Silang pag pumunta ka. So, tara na. Hindi kompleto ang trip kung walang food trip. So, dito na po kami ngayon at ito naman po, kitang-kita nyo naman po kung gaano ka-fresh ng ating mga prutas sa Silang. Talagang mababa, talaga naman. Solid talaga. So, ito nandito si ate ngayon para malaman natin kung gaano nga ba talaga ka-fresh at kasasarap ang prutas sa Silang. So, ate, ano po ang pinakamabentang prutas dito sa Silang? Sagi. Sagi. It's seller of sagi. So,
So magkano po tayo dito? Magkano po ang mga ganitong... Sa isang araw po, magkano po yung nabibenta niyo? Opo, Sa saging lang. Opo. Pero sa buong ano po? Mababatay. So, ayun, sobrang... Ate, may tanong po kami. Bakit po kilala ko silang dahil sa pineapple? Nandito po kasi sa silang yung farm ng pineapple. Yun po ang produkto nila sa silang. So, may tinda po kayong pineapple dito ngayon sa Sa store? ngayon, wala ako. Pag ganitong buwan, wala po. Oh, okay. Yeah, masarap yan. Fresh din po ba itong talentad nyo? Baka mataba din siya, malakas. Sarap. So, ito po, bibili po kami na itong para itry ang inyong mga prutas dito sa stall nyo. So, magkano po ang kilo sa mga ganito? Sobrang mura talaga. Parang solid talaga pag bibili talaga tayo. Pero siguro Dapat kalahati kayo lang. talaga ang silang. Pero siguro kalahati lang muna po. Titikman po natin ngayon ang dalamdan sa silang. So ngayon dito tayo sa gilid at titignan natin dito kung gaano nga ba kasarap ang dalamdan sa silang. So unang-una sa amoy. Talagang sobrang solid naman talaga ng amoy at Tikman ko na. titikman muna agad. Wait lang. Tingnan muna natin ng amoy at para malaman kung solid ba talagang prutas sa silang. Sige. So kung titikman mo siya, gusto ko i-rate mo yung tamis. Asim. Asim. Siyempre maasim siya eh. Oh, sige nga. Ano lasa? Matamis siya. Matamis? Woo! Sa akin eh. Pero, ano? May tamis sa dulo. Maasim na matamis. Paano mo siya marirate ngayon? Sa akin, 8/10. Kasi matamis na maasim at saka mura siya. Parang affordable nga talaga kasi yung mga Sobrang prutas sa affordable. silang eh, no? At saka higit sa lahat, healthy rin. Kaya happy na happy. So, siguro hanap pa tayo ng sasarap na prutas dito sa silang, no? Kaso, anong oras na kasi? So, saan tayo pupunta na ito ngayon? Yo. Wala na, no? Wala na. Tara na. Tara na. So, pagod na pagod kami kung alam nyo lang. So, ayun nga, salamat dahil sinamahan nyo kami manood. Sana marami kayo natutunan sa nilakbay namin sa silang. Tsaka sa mga silang ganyan siya, shoutout sa inyo mga pare. Di ka na naramadali ng tataga Pangako pagkatapos ngunit nakakapadali Na pare magliliwanag na kung di ka sasabay Maiiwanan ka ang isip ay wag na gawin pang dalawa Dahil isa lang ito, ang gusto lang naman ito ay maging masaya Para di ka mabato ay iwasan mo Kung pananatili sa isang lugar ibig ko sabihin ay huwag ka papasakop Sa takot wag ka papasakop Kapag nangate, di ka matito isipin mo Hindi ba sa lahat ng karanasan mo dito sa mundo Bilang tao, gano'n pa rin hindi nagbago Pinakamasaya yung di pinlano